i-share ko lang kay damo so many of you are asking about my skincare or personal care. Actually, sa Guya, ever since oil of Olay ko, product of oil of Olay. But since naglabay diri sa dumaan yung summer na sa Texas, sobrang lang init pag summer. So, medyo na-damage yung mukha ko. Kaya, pinakita ko dito. Nag-post ako ng tungkol dun sa sabon na gamit ko na Milky Turmeric. Dun sa nakilala ko din na maganda yung product niya. Nakalagay dyan si Juan Castillo. Siya yung mismong personal na gumagawa. Kaya walang maraming, kumbaga sa ano, hindi siya commercialized kasi siya din gumagamit ng sabon na yun. So, doon lang ako nahiyang kasi na-notice ko noon sa ibang na-try ko na soap. Yung dito ko, meron akong butlig tumubo na puti siya, hindi siya, yung parang, hindi, kasing kulay ng balat ko, pero ma-feel ko talaga na mayroon siyang bukol, parang gaspang dito. Kaya, nung nag-try ako noon, doon nahiyang ako. Buong katawan ko na. Dati kasi parang takot ako. So, dito sa mukha ko. Ngayon, buong katawan ko na. Kaya nag-restock ako ng maramihan. Sabihin nyo na nag-order ako sa gamot niya. Ay, sa sabon niyang Milky Turmeric. Ay, joke, kung nanonood ka. Kaya nag-order na talaga ako ng Milky Turmeric soap. Kasi, di ba, meron akong, sa mga nakakilala sa akin, yung legs ko simula noon, yun yung asset ko. So, nung meron akong, na-diagnose ako ng doktor ng capillaritis, yung maliliit na veins. Ang dahil sa diabetes ko, naapektuhan yun. So, parang nag-red siya na ano, ang hirap mawala. Pero simula nung gumamit ako ng Milky Turmeric, talagang unti-unti siyang nag-fade siya talaga. Hindi ko na lang ipapakita kasi parang hindi ko nga tanggap eh. Pero talagang tinanggap ko na. Pero talagang nag-ano na siya, nag-fade na siya. Tapos ito na, di ba sabi ko sa inyo, nakadaan ako ng 63 yung weight ko. Tapos yung waistline ko naging 33. Lalong-lalo na nung nasa Riyadh pa ako, nag-nurse ako doon ng 11 years. Tapos nung umuwi ako, pataba hanggang sa nag-process ako ng papilis ko, sa kay Anson, ganun. Nagka-tense ako, pumayat ako, hanggang sa nagka-medical ako. Talagang abot-abot na yung mga stress pagdating dito. Adjustment, pagdating dito, winter, tapos nag-summer. Parang nanibago, although malamig naman, dalawang weather lang sa Saudi Arabia, super cold and super hot. Pero iba kasi yung doon trabaho. Siyempre, dinadaan mo sa kain dito, although masaya, kasama mo yung asawa mo. Pero parang namimiss ko ang apo at saka anak ko kasi ilang years kami, mahigit 5 years sa Pilipinas, kaya biglang separation ng anxiety. So, problema ko talaga, yung consti ko, yung number 2 ko, talagang yun ang problema ko simula na ano lang ako, na hawasan o ano na nakuha lang yung ganun problema ko nung napunta. Mamaya na ito na yung sa totoo lang guys, ito malaking makakabawas ng bloated nyo at saka yung buyon kung sino daw merong mga bilbil. As in, bilbil talaga kasi ako malaki ang bilbil ko talaga. Malaki ang tiyan ko. Hindi ako ganun katabain. Pero malaki ang tiyan ko dahil sa kakain ng kanin tapos kain upo. So ito lang guys, every other night before ako matulog
kung mamiss ko man bago matulog sa umaga, empty stomach, 1 kutsara at 1 kutsareta. Binibili ko lang. Ayan, 1 kutsareta at saka 1 kutsara. Tapos, inuman yun ng maligamgam. Tapos dahil nga diabetic ako, kailangan ko talaga ng mga supplement kasi maliban sa Centrum vitamins ko, pag nagkakaedad ka na, maliban dun sa sabon na ginagamit ko, iba pa rin yung may pampalakas tayo ng immune system. Kaya binilhan ako, nagsimula na ako, pang 5 ko na to. Pang 5 box. Binilhan ako ni Anson ng 3. Kasi 10 days lang to. Every morning, bago ako magkape, umiinom ako ng 1 sachet. So, nung before pa ako nakainom nito, yung daing ko palagi, masakit ang ulo, nahihilo, balintong-balintong, hindi ako makatulog, matulog ako ng 12:00, gigising ako ng 3:00 o 2:00, ganun. Dahil nga, sa laboratory ko na nag-anemia ako. Kasi nga, sa dami ba naman ang mga gamot ko sa diabetes at maintenance ko. Ito. So, kailangan, sabi ng doktor, nagka-anemia ka kasi nga hindi ako makakatulog. At saka may mga time na, during the time, nagka-anxiety depression ako. So, simula nung sinimulan ko 1 box muna, 10 araw, sa 3 sachet pa lang. Guys, tulog na ako ng tulog. Ang sarap na ng tulog ko. Natulog ako ng 9, gigising ako ng 4. Straight yun, malalim. Tapos, maganda na yung, number 2 ko. Tsaka, wala na yung hilo na, parang nahihilo ako na mabigat ang ulo ko. Palagi akong nagdadaing, parang nahiya ako kay Anson. Ako pa yung bata sa kanya. Ako pa yung dapat mag-alaga sa kanya. Ako pa yung parang palaging nagdadaing. So, simula noon, di na ako nagdadaing. Kaya binila niya na ako ng 3 boxes. Tapos, may idinagdag pa akong probiotic na nature. Ano ba yun? Basta probiotic binili ko. Kasi para sa, di ba, pag diabetic ka, minsan, sabi nila, nagka-UTI. So, never ako nakaranas ng UTI. Sa totoo yan, never ako nakaranas na masakit umihi o ano, never ako. At my age na 64, never ako nagkaroon ng problema sa ihi, simula. Naramdaman ko lang no nag-travel kami galing doon sa luma naming town hanggang dito, mga 6 hours, 1 beses lang kami naghinto at umihi ako. Ibawal yun sa akin kasi diabetic nga ako. So, after 3 days ko, naramdaman ang hapdi na parang kailangan kong may kunting effort pag umihi ako. Kaya nagpa-analyze kaagad kami ng ihi ko at sabi ng doktor, meron kang kaunting infection lang naman. Sabi niya, hindi mo maiwasan yan kasi diabetic ka nga. Sabi ko, hindi, Dok, hindi naman ako nakaranas. Nag-age ako ng 64, hindi ko naranasan na sumakit. Naramdaman ko sumakit ang ihi ko kahit matagal na ako, mahigit 5-10 years na akong diabetic. Noon, nag-insulin pa nga ako, pero never ako, nagka-UTI. Ngayon lang dahil pinigilan ko, dahil nga ang dala naming yuhol, ang laki-laki. Tapos naka-angkla pa yung sasakyan namin sa likod. So, ang hirap humanap ng parking. 1 beses lang kami huminto at nag-park kami doon. Kain, inom, nag-lunch kami, tapos dire-diretso na hanggang dito. Kaya parang tiniis ko talaga na hindi ako uminom ng tubig. Hindi ako, kasi panay inom ko ng tubig every travel namin eh. Kasi okay lang naman sa mga gas station. Gusto ko yung maghinto-hinto kami sa mga gas station kasi marami akong makikita, ganun. Pahinga, makastretch-stretch ang legs ko. During the time, dala namin ang malaking yung pinakamalaking U-Haul. Tsaka nakaangkla yung sasakyan sa likod. Kaya 1 beses lang kami naghinto ni Anson. Kaya imbes na inom ako ng tubig, hindi ako uminom ng tubig para hindi ako makafeel ng ihi. So ngayon okay na ako. Binigyan ako ng antibiotic ng doktor. At saka, dinagdag nga yung probiotics ko na gel na kinakain. So, ngayon okay na ako. Kaya, kung gusto nyong lumiit yung mga bil-bil nyo at parang boost yung immune system nyo,
simulan nyo dito. 1 tablespoon, 1 teaspoon ng garlic. Very, very effective. Promise. Empty stomach. Inuman nyo ng warm water para yung langis dito parang makuha. Promise. Tsaka turmeric soup. Nawala yung bulldog ko dito. Kasi ang tawag ko bulldog eh. Tsaka yung kunting, kunin ko yung eyeglasses ko. Ayan o. Wala yan wala yan filter. Ayan o. Kilay lang yun sa akin. Ayan. Wala na yung bitlig-bitlig ko dito. Tsaka yung brown ko dito. Dati may brown ako dito. Ito talagang pinaopera ko yan, nunal yan. Yung pinakita kayong white dyan, nunal yan. Kasi marami akong nunal dati. Isang malaking ditong bangaw. Isa dito. Tsaka dito. Pinaopera ko yan. Yung dito maliit. Dito malaki. Surgeon talaga. Yan. Ito Taiwanese. Yung cream lang na ginanon. Ito talagang suture ng doktor. Ayan. Kaya milky turmeric. Tsaka oil lang. Yung moisturizer ko. Try nyo.